Marami ang nagtatanong ngayong 2025 kung worth it pa ba na magmina ng Pi kung sobrang baba na ang kita. Ang sagot dyan ay oo, pero may catch. Hindi na sapat ang mag-tap lang ng button araw-araw. Kailangan na ngayon ng diskarte, active participation at tiwala po sa Pi ecosystem para mas kumita. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung paano po tumaas ng 26 times ang mining rate ng isang Pi user mula sa base na 20 digits 30 Pi per hour hanggang sa 0.083 Pi per hour. Kaya tama po ang narinig ninyo. At maganda, pwede mo rin, ang maganda po rito is pwede mo na rin itong magawa. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin kung bakit sobrang baba na ng Pi network mining ngayong Pi network mining rate ngayong taong 2025. Nitong May 2025 ay inannounce po ng Pi network ang bagong base mining rate na 20 digits 30 Pi per hour. Kumpara sa mga nakaraang taon ay sobrang laki ng binaba nito. Ngayon is bakit po nila ginawa ito? Yan, simple lamang po para kontrolin ang supply. Yan ang simpleng paliwanag dyan. Sa buong buhay ng Pi network ay nakakaplang ito sa 65 billion na Pi coins para sa buong community. Para hindi po bumagsak ang value ng Pi sa hinaharap, kailangan po nilang limitahan ang mining rewards lalo na para sa mga hindi active. Ibig sabihin ay kung tambay ka lang at hindi mo ginagamit ang mga tools ni Pi, halos wala kang kikitain. Pero kung gagamitin mo ng tama ang features tulad po ng security circle, lockup at saka referrals, ibang usapan na yan. Ngayon is ito na po yung pinakatanong rito. Paano tumaas ng 26 times ang mining rate ng isang user? May isang active pioneer na hindi po nagpahuli sa diskarte. Ang base rate po niya ay pareho lang sa atin, nasa 20 digits 30 Pi per hour. Pero gamit ang tamang kombinasyon ng mga tools, na boost po niya ito ng higit sa 26 times. Kaya yan, ito po yung kanyang ginawa. Una ay gumamit po siya ng kanyang security circle. Ayan, 100% boost po yan. Naglagay siya ng 5 na trusted pioneers sa kanyang security circle. Dahil dito ay nadoble agad ang kanyang base rate. Isa itong paraan para patunayan sa network na may tiwala at tunay na community sa paligid mo. Pangalawa ay nag-lock up siya ng Pi for 3 years or 3 taon. Yan naman po ay nasa 631.44% na boost. Ito ang pinakamalaki sa lahat. Inilock niya ang Pi niya for 3 years na nagpakita ng malakas na tiwala sa ecosystem. Bunga nito ay binigyan siya ng 631.44% na bonus. Ang tawag dito ay lock-up bonus. Habang mas matagal ang lock-up, mas malaki po ang reward. Pangatlo ay nag-refer siya at gumamit ng Pi apps. Yan naman po ay 3.26 times na bonus. Meron siyang 7 or 7 na active referrals at madalas din siyang gumamit ng mga Pi apps. Dahil dito ay naragdagan palalo ang mining multiplier niya. Bukod sa pagtulong sa iba pa para makasali, pinakita rin niyang active user po talaga siya. Ngayon kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, ganito po ang nandito po nakikita natin yung kanyang formula. Yan, 20 digits 30 times 1 plus 831.44% times 3.26. At ang sagot po dyan is 0.083 Pi per hour. At saka take note, hindi pa siya gumagamit ng Pi node. Kung gumamit pa siya nito, mas mataas pa ang rate niya ng 10%. Yan, mas tataas po ang kanyang rate ng 10% or higit pa. Kaya yan,
Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga pioneers? Yan, dito po papasok ang pinakamahalagang aral. Hindi na sapat ang maging passive user. Kung gusto mo talagang sulit ang bawat segundo sa pagmina mo, kailangan mo talagang maging active. Kaya, yan, meron tayong 5 dito na kailangan talaga nating gawin. Kung saan ay i-build po natin ang ating security circle, mag-invite ng 5 o higit pang trusted pioneers. Pangalawa ay mag-lock up po tayo ng ating Pi tokens. Mas matagal, mas mataas ang bonus. Pangatlo ay mag-refer po tayo ng bagong users at maging active sa Pi apps. Pang-apat, gamitin po ang Pi Daily at makipag-interact sa ecosystem. At ang pang-5 ay mag-consider po na gumamit ng Pi node kung kaya mo. Kaya ganyan po kaganda ang disenyo ng Pi network. Pinapabura nito ang mga tunay na kasali sa mission, hindi yung naghihintay lang. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi network. Oo, malaki po ang epekto nito. Bilang isang Pinoy crypto trader at investor na interesado kay Pi network, importante po ang diskarte sa mga ganitong project. Alam naman natin, hindi madali ang buhay dito sa atin. Kaya kung may paraan para kumita ng extra tokens habang libre pa ang pagmina, sayang kung hindi po natin gagamitin. Marami sa atin ang nagtsatsaga kahit maliit lang ang kita ngayon dahil umaasa tayong lalaki ang value ni Pi sa mainnet launch. Kung matututo po tayong gamitin ang mga tools na ito, mas mapapalakas natin ang potensyal nating kumita kapag dumating ang mass adoption. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakaka-inspire ang kwento ng user na nagbahagi sa strategy na ito. Hindi siya mayaman, hindi po siya sikat, pero dahil sa diskarte po niya at syaga, nagawa niyang i-maximize ang kanyang mining rate. Para sa akin, ganito dapat tayo mag-isip bilang crypto users. Hindi lang tayo dapat nakikisabay sa hype. Kailangan nating intindihin ang mechanics, aralin ang tools, at gamitin ang mga ito sa tamang paraan. Ang Pi network ay hindi para sa mga tamad, pero para sa mga matyaga at masipag, pwede itong maging malaking opportunity. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.